Ang tulay ng San Juanico Bridge ay ang tulay na pinagdudugtong ang mga pulo ng Leyte at Samar sa ibabaw ng kipot ng San Juanico. Bahagi ito ng Pan-Philippine Highway, at may kabuuang haba itong 2,200 metro, 7,200 talampakan, ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Ang San Juanico Bridge ay isa sa mga pambihirang gawaing sibil ng Pilipinas. Ito ay isang tulay na nag-uugnay sa mga isla ng Leyte at Samar sa gitnang Kabisayaan. Ito ay naglalayong mapadali ang transportasyon sa pagitan ng dalawang pulo. Sa videong ito, ating tatalakayin ang kasaysayan at disenyo ng San Juanico Bridge, pati na rin ang kahalagahan nito sa ekonomiya at kultura ng mga Pilipino. Ang San Juanico Bridge ay itinayo noong 1973 at natapos noong 1977. Ang proyekto ay nagsimula noong panahon ng Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos, at ito ay isang bahagi ng kanyang Maharlika project na naglalayong mapalawak ang infrastructure ng bansa. Ang proyekto ay isinagawa ng Ministry of Public Highways, ngayon ay Department of Public Works and Highways, kasama ang Japan International Cooperation Agency, JICA. Ang mga arkitekto ng proyekto ay sina Juan F. Nakpil at Junichi Fuday, habang ang mga inhinyero ay sina Armando A. de la Cruz at Ismael V. Sa panahon ng konstruksyon, nagkaroon ng ilang mga suliranin tulad ng matataas na alon at mababang temperatura ng tubig sa lugar na iyon. Gayunpaman, itinuloy pa rin ang proyekto, at naging tagumpay ito sa kabila ng mga hamon. Ang San Juanico Bridge ay naging pinakamahabang tulay sa bansa noong panahong ito at nakapaghatid ng kahalagahang pang-ekonomiya at pang-komunidad. Ang San Juanico Bridge ay may habang 2.16 kilometro at ito ay binubuo ng dalawang tulay na magkakatabi. Ang tulay ay binubuo ng 4 na mga poste na nasa gitna ng tubig ng dagat na nagsisilbing tulay. Ito ay itinayo sa gitna ng mga mababaw na karagatan na sumasakop sa mga pulo ng Leyte at Samar. Ang disenyo ng tulay ay nagbibigay ng kakayahang magdala ng mabigat na sasakyan na mayroong timbang na hanggang 45 tonelada. Ang tulay ay may 3 linya ng trapiko, kung saan ang 2 linya ay ginagamit ng mga sasakyan at ang isa ay ginagamit ng mga naglalakad. Ang disenyo ng San Juanico Bridge ay nagtataglay ng mga matataas na arko na nagsisilbing patunay sa kahusayan ng arkitekto at inhinyero na nagtayo nito. Ang tulay ay nagbibigay ng magandang tanawin ng 2 pulo, at nakakapagbigay ng nakaka-relax na paglalakbay sa mga turista at mamamayan. Bukod sa disenyo nito, ang San Juanico Bridge ay mayroon ding ilang mga interesanteng detalye na dapat mong makita kapag ikaw ay dumadaan sa tulay. Isa na rito ay ang mga mababang poste sa panig ng Samar. Ang mga poste na ito ay hindi kasing taas ng mga poste sa gitna ng dagat, ngunit sila ay nagbibigay ng dagdag na disenyong pang-estetika sa tulay. Ang San Juanico Bridge ay may malaking kahalagahan sa ekonomiya ng mga rehiyon ng Leyte at Samar. Ito ay nagbibigay ng madali at mabilis na paglalakbay para sa mga mamamayan at mga produkto na kailangan may padala sa iba't ibang lugar. Ito ay nagbibigay ng oportunidad sa mga negosyante upang makapag-expand ng kanilang negosyo at makapagbigay ng trabaho sa mga tao sa lugar. Ang San Juanico Bridge ay nagpapakita ng potensyal ng mga lugar na ito upang mapaganda pa ang kanilang ekonomiya at buhay ng mga tao. Bukod sa ekonomiya, ang San Juanico Bridge ay mayroon ding kahalagahan sa kultura ng mga Pilipino. Ito ay isa sa mga simbolo ng pagsulong ng infrastrukture ng bansa at ng pagpapakita ng kagalingan ng mga inhinyero at arkitekto ng Pilipinas. Ito ay nagpapakita rin ng kasaysayan ng bansa, lalo na sa panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa kasalukuyan, ang San Juanico Bridge ay isa sa mga sikat na destinasyon para sa mga turista na naghahanap ng mga magandang tanawin at nakakanganyong lugar na puntahan sa Pilipinas. Kahit na nasa panahon na tayo ng modernong teknolohiya at infrastrukture, ang San Juanico Bridge ay nananatiling isang haligi ng pagpapakita ng galing at husay ng mga inhinyero at arkitekto ng Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng halaga ng magandang disenyo at pagtatayo ng infrastructure para sa ekonomiya at kultura ng bansa. Bilang mga Pilipino, dapat nating ipagmalaki ang gawaing ito at panatilihin nating maingat at malinis ang tulay upang ito ay magamit pa ng mga susunod na henerasyon. Sa ating paglalakbay sa San Juanico Bridge, tayo ay nakakita ng magandang halimbawa ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga inhinyero at arkitekto.
Ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa atin bilang mga Pilipino na kaya nating magawa ang mga magagandang proyekto para sa ating bansa. Ang San Juanico Bridge ay isang haligi ng ating pagkakaisa at pagpapakita ng galing ng mga profesional natin. Dapat nating pangalagaan at ipagmalaki ang gawaing ito upang magbigay ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga inhinyero, arkitekto, at iba pang mga profesional.